Ako si Maya Reyes, 28 taong gulang. Nakatayo ako sa labas ng isang sikat na events place sa Tagaytay. Nilalanghap ang malamig na hangin ng gabi. Umilaw ang cellphone ko. Handa na ang nakaschedule na post. Sa loob, nagtataas ng baso ang mga magulang ko para sa kanilang ika-40 taong anibersaryo ng kasal ang kanilang Ruby anniversary. Akala nila, lumabas lang ako para magpahangin. Ang totoo, lumabas ako para siguraduhing tatama ang katotohanan kung saan masakit. 30 minuto ang nakalipas. Nakaupo ako sa kanilang mesa. Lumapit ang nanay ko. Nakangiti para sa mga bisita. Sabay bulong ng mariin, "Sana hindi ka na lang namin ipinanganak." Nanigas ang buong kwarto para sa akin. Tuloy pa rin ang banda sa pagtugtog ng masasayang kanta na parang walang nangyari. Hindi ako umiyak. Inurong ko ang upuan ko at tumayo. Hinaplos ko ang gusot sa aking bestida. Tinitigan ko siya sa mata at sinabing, "Kung gayon, maglalaho ako." Hindi alam ng mga magulang ko na ang paalam ko ay isa palang countdown. Saan ka nanonood ngayong gabi? Sa tahimik na kusina, sa nakaparadang kotse, o sa sarili mong maliit na kwarto? Kasama mo ang eko ng buhay ngayon. 30 minuto bago bitawan ng nanay ko ang mga salitang iyon, nasa likod ako ng dessert table, inaayos ang mga bulaklak sa cake. Amoy kape, mamahaling pabango, at buttercream ang bulwagan. Ang mga ilaw ay nakabitin na parang nasa isang magazine shoot. Ang mga magulang ko ay nag-pose para sa mga litrato. Nakangiti na parang mga santo. Ako ang tumulong na buuin ang imaheng iyon, si Kuya Rico. Ang panganay ay nasa may bar, nagkukwento ng mga operasyon sa ospital na parang nagliligtas siya ng buhay araw-araw. Ang mga tao ay tumatawa at nakikinig, gutom sa atensyon niya. Si Ate Elena naman ay nasa gitna ng mga bisita, makinis at maningning. Law school, bar exams, internship sa malalaking law firm, lahat ay nakatingin sa kanya na parang siya ang araw, walang nagtanong tungkol sa sining ko. Hindi naman nila ginagawa iyon kung mabanggit man ang pangalan ko. Pahabol lang, ito si Maya. Sasabihin ng nanay ko na may halong pangungutya. Mahilig gumuhit. 3 linggo bago nito. Itinigil ko na ang pagtawag dito na simpleng paboritismo. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ko. Dala ang mga sample ng imbitasyon. May folder sa lamesa, bahagyang nakabukas. Ang nasa ibabaw na pahina ay may pangalan ko na nakasulat ng malinaw. Maya Reyes, Educational Plan. Hindi ko sana dapat tiningnan, pero ginawa ko pa rin. Ang laman ay halos wala na. Hindi ginastos sa tuition ko. Hindi ginamit para sa libro o upa, kundi winidraw ng bultuhan. Mga transfer papunta sa loan consolidation ni Kuya Rico. Mga transfer para sa gastusin ni Ate Elena noong nagre-review siya para sa bar. Ang mga petsa mula sa mga nakaraang taon ay nakahanay na parang isang kumpisal. Tapos nakita ko ang sulat kamay ng nanay ko sa isang statement. Hindi naman siya kikita ng pera sa painting. Mas mabuting invest sa mga may totoong kinabukasan. Nanlamig ang sikmura ko. Narinig ko ang boses ng tatay ko sa isip ko na laging iniiba ang usapan kapag nababanggit ang gallery. Naalala ko ang bawat irap nila kapag sinasabing artist ako. Naalala ko kung paano ako laging pinapakilala bilang pahabol na anak. Nang gabing iyon, hindi ako sumigaw. Hindi ko sila kinumpronta sa hapagkainan. Nagsimula lang akong magmasid dahil kapag nakita mo na ang ebidensya, titigil ka nang maniwala sa mga talumpati nila. At nagpasya akong tapos na ang pananahimik ko. Matapos kong makita ang mga dokumentong iyon, nagsimula akong mag-record. Hindi mga madudulang recording, kundi mga tahimik lang iyong klase na ginagawa mo kapag pagod ka ng pagdudahan ang sarili mo. Nakatayo ako sa pasilyo habang nasa bulsa ang telepono ko. Naghuhugas ako ng pinggan. Nakikinig sa siwang ng pinto. Nagkunwari akong naghahanap ng tape sa kusina. At pinindot ko agad ang boses ni Mama. Matalim at parang wala lang.
Hindi totoong trabaho ang sining. Minsan, sana, huminto na lang tayo sa dalawang anak. Mas mahina ang boses ni Papa, pero mas masakit. Mabuti na lang at maayos yung dalawa. Si Maya, magastos na, palamuti lang. Tumawa si Kuya Rico isang gabi. Babalik din yan sa bahay bago matapos ang taon. Tinawag naman ako ni Ate Elena na practice child. Tapos sinabi niya, pabigat lang siya sa atin. Maiikli lang ang bawat clip. 10 segundo, 15. Sapat na para hindi mapasinungalingan. Sinave ko sa folder na ang pangalan ay audio. Patuloy akong ngumiti na parang walang nagbago. Tapos humingi ng pabor ang mga magulang ko. Maya, artist ka naman 'di ba? Sabi ni Mama. Pagandahin mo ang anniversary party namin. Ngumiti ako at umoo. 1 linggo ang nakalipas. Nagsuggest ako. Ako na ang bahala sa slideshow, sabi ko. 1 tribute video, mga litrato ng kasal, mga alaala ng pamilya. Halos hindi tumingin si Mama. Sige, sabi niya. Basta huwag mong gagawing weird ha. Ayusin mo. Kaya ginawa kong klasiko. Sa unang kalahati, ini-scan ko ang mga litrato nilang pinagmamalaki. Mga ngiti noong kasal. Si Kuya Rico noong baby. Si Ate Elena noong baby. At ang baby picture ko, na nasa gilid lang, may malamyos na piano music. Malinis na caption. Wagas na, pag-ibig, pamilya ang una. Tapos gumawa ako ng folder sa desktop. Pinangalanan kong katotohanan. Nilagay ko doon ang mga recording. Idinagdag ko ang screenshots ng bank transfers. Zoom in ko ang sulat kamay ni Mama. Pinatagal ko ng kaunti ang pause para mabasa. At pinatungan ko ng sining ko ang lahat ng iyon. Mga painting na ayaw nilang isabit. Mga portrait na ginawang maskara ang kanilang mga ngiti. Gamit ang boses nila sa background, ang mga painting ay naging ebidensya. Si Jess, ang barista sa events place, ang tanging saksi ko. Pinanood niya ang rough cut at bumulong. Huwag kang uurong. Plinano namin ang tiyempo pagkatapos mismo ng mga speech kung kailan mataas ang emosyon. Surprise tribute ang itatawag nila. In-export ko ang file na may pangalang hindi kahinahinala. Gumawa ako ng 2 backup, isa sa laptop ng venue, isa sa bag ko, at isang nakaschedule na upload kung sakali. Noong ipinamimigay na ang mga imbitasyon, naghihintay na ang regalo ko sa projector at kailangan na lang nilang i-play. Kung pamilya mo ito, buhay mo. Anong gagawin mo? Mag-comment ng 1. Kung mananahimik ka at hahayaan silang nakawin ang kwento mo. Mag-comment ng 2 kung ibubunyag mo ang lahat at pananagutin sila sa harap ng publiko. Ang hapunan ay naging malabong tunog ng mga kubyertos at magagalang na tawanan. Ang liwanag ng mga string lights ay nasa itaas. Nag-toast ang mga business partner ni Papa para sa 40 taong tagumpay. Unang tumayo si Kuya Rico. Kumpiyansa at praktisado. Pinuri niya ang sakripisyo at family values. Sumunod si Ate Elena. Makinis at nagniningning. Pinasalamatan niya ang mga magulang namin sa paniniwala sa tamang mga pangarap. Pumalakpak ang lahat. Tapos, kinuha ni Mama ang mikropono. Ang ngiti niya ay sanay at maliwanag. Napakapala namin, sabi niya. Nanginginig ang boses on cue. Pinagmamalaki kami ng aming mga anak. Dumapo ang tingin niya sa akin na parang isa lang akong muebles. Yung iba sa kanila. Dagdag niya. At naghagik-hikan ang buong kwarto. May nagmungkahi na magsalita ako. Tumawa ng malakas si Mama. Naku, si Maya, sabi niya habang itinataas ang baso. Mas magaling siya sa maliliit niyang drawing kaysa sa pagsasalita. Dapat masakit ang linyang iyon. Pero halos hindi ko naramdaman. Ang sumunod na nangyari ang tumama. Lumapit siya, nakangiti pa rin sa mga tao. Ang boses niya ay naging pabulong na sumbat. Nasagap nito ang lahat. Minsan talaga. Sana hindi ka na lang namin ipinanganak. Bumagsak ang katahimikan. May tinidor na kumalansing sa plato. Tuloy pa rin ang banda. Masaya,
pero mali sa pandinig. Lahat ng mukha ay lumingon sa akin. Dahan-dahan kong inurong ang upuan ko. Ang tunog ng pagkakasayad nito ay parang patalim. Inayos ko ang bestida ko. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung gayon, maglalaho ako. Sabi ko, namutla siya. Hinawakan niya ang pulsuhan ko. Maya, umupo ka. Gumagawa ka ng eksena. Ang eksena ay nangyayari kapag walang nakakaalam ng totoo. Sabi ko. Humarap ako sa mga bisita. Kalmado ang boses ko. Nandito kayong lahat para ipagdiwang ang love story nila. Sabi ko, paboran niyo ang sarili niyo. Tapusin niyo ang kasunod na palabas. Umalis ako bago pa manginig ang tuhod ko. Sa likuran, may mga upuang kumaskas sa sahig. Nagmura si Papa ng pabulong. May tumawag sa pangalan ko na parang naguutos. Dumaan ako sa sound booth. Nandoon si Jess. Ang kamay ay malapit sa control panel. Ang mata niya ay nagtatanong. Ngayon na? Hindi ako nagsalita. Tumango lang ako ng bahagya. Sa labas, ang hangin ng gabi ay parang sampal. Malamig at malinis. Hawak ko na ang telepono ko. Naghihintay na ang nakaschedule na post. Kasama ang caption ko. Isang private upload na naka-queue para maging public. Isang email draft na may mga link at screenshot. Sumiksik ako sa masikip na eskinita sa gilid ng cafe. Sumandal sa pader na bato. Tiningnan ko ang oras. 12 minuto na. 18 pa. Nagbuzz ang phone ko. Si Jess. Umaarte silang parang walang nangyari. Ready ka na? Nag-type ako pabalik. I-play mo kapag hiningi na nila ang slideshow. Huwag mong ititigil. Tapos, isa pang buzz. Jess. Naka-on na. Naghiyawan sila sa Video by Maya. Ngumiti ako sa dilim dahil ang susunod na cut ay itim at ang boses ng nanay ko ay pupuno na sa kwarto. Sa loob, akala nila pagmamahal ang pinapanood nila. Ebidensya pala. Nagsimula ang slideshow sa malamyos na piano at litrato ng kasal. Nag-relax ang mga magulang ko. Ngumiti ang mga bisita at itinaas ang kanilang baso. Pinisil ni Kuya Rico ang balikat ni Papa bilang mapagmalaking anak. Nagpunas ng mata si Ate Elena bilang perpektong anak. Umayos ng upo si Mama. Ninanamnam ang palakpakan, tapos nag-black screen. Tumigil ang musika at ang totoong boses ni Mama ang lumabas sa mga speaker. Hindi totoong trabaho ang sining. Ilang tao ang tumawa, nalilito. Kumibot ang ngiti ni Mama. Ang itim na screen ay naging bank statement. Maya Reyes Educational Plan. Balance. 1,000.20. Narinig ang singhap sa mga mesa, parang malamig na hangin. Tapos lumabas ang mga highlighted transfers sunod-sunod. Transfer sa loan consolidation ni Kuya Rico. Transfer sa gastusin sa bar exam ni Ate Elena. Ang mga petsa at halaga ay nakahanay parang gulugod. Pumatong ang boses ni Papa sa mga numero. Mabuti na lang at maayos yung dalawa. May nagbaba ng baso ng malakas. Tumayo si Mama. Nanginginig ang kamay. Fake yan! Bulyaw niya. Pero tumama ang sunod na clip bago pa siya matapos. Kung hindi natin siya naging anak, nakapagretiro na sana tayo. Ang linyang iyon ay tumugtog sa ibabaw ng isa sa mga painting ko. Ang ngiti niya na gawa sa basag na salamin, ang anino niya na pilipit. Sumugod si Kuya Rico sa projector. Galit na galit. Sumunod si Papa. Namumula ang mukha. Hinila nila ang mga kable na parang mabubura noon ang nakaraan. Huli na. Kalahati ng kwarto ay nagvi-video na. May kapitbahay na bumulong. Sulat kamay niya ba yon? May nagtanong kay Mama. Ikaw ba ang nagsulat ng note na yon? Sinubukan ni Mama na idaan sa tawa. Mabilis na namatay ang tawa. Umatras ang mga katrabaho ni Kuya Rico palayo sa kanya. Tumigil sa pagngiti ang mga mentor ni Ate Elena. Nag-text si Jess mula sa loob. Umiiyak ang mga tao. Nagsisigaw ang kliyente ng Papa mo sa may bar. Sinisigawan ng Mama mo ang manager. Nagsimulang mag-buzz ang phone ko mula sa unknown numbers. May mga mensahe ng puot, may mga malumanay, hiyang-hiya. Sa ika, 30 minuto,
Naging public ang nakaschedule kong post. Bumukas ang upload link, parang pinto. Mabilis na dumami ang shares. Bumaha ang comments. Tapos na-send ang email draft. Sa isang click, contacts ng hospital board, mga mentor ni Ate Elena, mga top clients ni Papa, puro links at screenshots lang. Walang emosyon, walang pwedeng pagtalunan. Unang tumawag si Kuya Rico. "Sinira mo ang lahat!" Asik niya. Tinanong ko, "Ginamit mo ba ang educational fund ko?" Tumahimik siya. Sumunod na tumawag si Ate Elena. Basag ang boses. "Hindi mo naman kailangang gawin to ng ganito," sabi niya. Sabi ko, "Hindi mo rin naman kailangang tumawa. Huling tumawag si Papa. Kung tatanggalin mo yan, aayusin natin to." Nag-alok siya ng bagong kwento. Inalok niya na palabasin akong anak na may mental problem. Sabi ko, hindi. Hindi ako bumalik sa loob. Hindi ko tiningnan kung humingi sila ng tawad. Hinayaan ko ang katotohanan kung saan sila nag-perform. Sa eskinita, pinakinggan ko ang mga sigawan sa loob. Sa loob ng maraming taon, ako ang sikreto ng pamilya. Ngayong gabi, sila naman. Gusto nilang maging invisible ako. Ginawa kong permanente ang record. 3 buwan ang nakalipas, hindi pa rin humuhupa ang ingay. Pero ang buhay ko ay nagsimula ng maging akin. Tuloy ang pagkalat ng video. Kahit wala akong pahintulot, pinapalabas ito sa balita, sa mga waiting room at sa lobby ng simbahan. Tumigil sa pagsisimba si Mama. Nagbukas ng review ang hospital board ni Kuya Rico. Ang clerkship ni Ate Elena ay pinag-isipan muli, ayon sa mentor niya. Hindi nito pinagaling ang pagkabata ko. Pinatunayan lang nito na hindi gawa-gawa ng isip ko ang lahat. Ang nagbago ay ang mga umaga ko. Gumising ako ng walang bara sa lalamunan. Nagtimpla ako ng kape at sinagot lang ang mga respetadong mensahe. Binlock ko ang mga numerong nang iinsulto. Tumigil ako sa pagpapaliwanag sa mga taong nabubuhay sa pananahimik. Tapos, natagpuan ako ng mundo ng sining. Isang gallery owner na nagngangalang Lena ang gustong makita ang gawa ko. Inalok niya ako ng exhibit na may titulong Conditional Love. Pinirmahan ko ang kontrata nang walang panginginig ang kamay. Sa wakas, ang kinabukasan ko ay may pangalan ko na. Puno at maliwanag ang opening night. Nakasabit ang mga painting ko sa malilinis at puting pader. Ang mga resibo, bank statements, at mga punit na sorry ay naging kulay at tekstura. Isang piyesa ang nagpatahimik sa buong kwarto. Ang titulo nito ay ang pangungusap ng nanay ko. Matapos ang palakpakan, tumawag si Papa. Tinanong niya kung pwede ba kaming mag-usap para tulungan ang mama ko. Sabi ko hindi ko pa alam. Tapos idinagdag ko, "Huwag kayong pupunta sa pinto ko." Kalaunan, nakita ko si Mama sa labas ng bintana ng gallery. Walang make-up, mahigpit ang hawak sa clutch bag. Umilaw ang screen ko sa tawag niya. Hinayaan ko lang mag-ring hanggang sa tumigil. Hindi ako naglaho. Tumigil lang ako sa pag-arte para sa kanila. Ang kapayapaan ay hindi pagpapatawad. Ito ay distansya, na buo ang katotohanan. Kung pamilyar sa inyo ang alinman dito, please like and share. Mag-subscribe para sa iba pang kwento ng tahimik na lakas sa eko ng buhay. At manatiling nakatutok para sa susunod.